Man TV. Marshall Ortega. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 541 ang malupit na katotohanan. Hindi pinapansin ang tusok. Mariing sumigaw si Winnie sa mga security guard, ibalik mo na ang footage na yan. Itinaas ni Talia ang kanyang phone ng mataas. Na-upload na sa TV ang buong footage ng pag-atake ni Monica online. Inatake ng tatlong masasamang babae si Monica dahil sa isang petty argument. Binugbog nila ang isang buntis at inakusahan siya ng pagnanakaw. It's beyond despicable. Winnick. Isa sa publiko ko ito ngayon para malinis ang pangalan ni Monica. Kayong tatlo ay binubuli siya at naglagay ng maling paratang sa kanya. Hindi mo lang ininsulto ang asawa ng isang sundalo, iniinsulto mo ang bawat sundalo. This is beyond tolerance. You will face consequences for this. Agad na inilabas ng lahat ng tao sa mall ang kanilang mga cellphone. Ang internet ay umalingaw sa video ng pag-atake sa Springbrook Mall. Kaninang umaga, bandang 10:30 AM, bumalik si Monica mula sa isang medical check-up. Nagmamadali siyang pumunta sa mall at sumama sa linya para sa restroom. Unang palapag. Si Winnie, na naglalaro sa kanyang phone sa malapit, itinulak si Monica sa isang tabi. Umalis ka sa harap ko. Tahimik na sagot ni Monica. Hindi ka nakapila, di ba? It doesn't matter if I was. You better move. Muli siyang tinulak ni Winnie. Nag-alinlangan si Monica ngunit hindi na nakipagtalo pa at umakyat sa banyo sa ikatlong palapag. Pagbalik niya sa unang palapag, natipon ni Winnie ang dalawang kasabwat, sina Kela Newman at Lainey Hayes. Pinalibutan nila si Monica at agresibong tinulak. Napaatras si Monica, nakikiusap, Ms. Quigley, please don't do this. I've worked so hard to have this child. If ever na-offend ko kayo, I apologize. Please don't hurt my baby. Malupit na tumawa si Winnick, kasama sina Kela at Lainey. So what if buntis ka? I just don't like you and need someone to take my anger out on. Dahil doon, sinampal ng malakas ni Winnie si Monica sa mukha. Maingat na hinawakan ni Monica ang kanyang tiyan at nakiusap na huwag nilang saktan ang kanyang sanggol. Habang nagmakaawa si Monica, mas lalong natuwa si Winnie. Tingnan natin kung gaano katigas ang baby mo. Ngumisi siya. Sa pamamagitan ng isang marahas na sipa, hinampas ni Winnie ang tiyan ni Monica, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Sumama sina Kela at Lainey, at ang tatlong babae ay nagsimulang mabangis na umatake sa kanya, ang kanilang matutulis na takong ay pumutok sa tiyan ni Monica ng paulit-ulit. Tumawa sila ng baliw habang inaatake nila siya. Monica, sundalo ang ama ng baby mo diba? Matigas siya. Lainey, sipin mo siya ulit. Tignan natin kung magkano pa kaya niya. Hahaha 42%. Kabanata 542 ang naantala na katarungan ay hindi katarungan. Ang video ay umabot sa puntong ito at bumalik sa pambungad na eksena. Pumasok sa gusali sina Marshall, Freya, at Talia, naghatid ng sampal na nagpalipad kay Winnie. Galit na galit ang lahat ng nakapanood sa bahaging ito ng video, sumisigaw at sumpa ang kanilang galit. Winnick, Kela, at Lainey ang tatlong iyon ay talagang kasuklam-suklam. They had it coming. Ang Quigley na iyon ay hindi man lang naghintay ng kanyang pagkakataon, ngunit nagkaroon siya ng lakas ng loob na kunin ang kawawang si Monica. Kahit na, hindi umimik si Monica tungkol dito. You're so shamelessly overbearing, yet Monica isang buntis na babae hindi man lang yumuko sa level mo. Sapat na ang pagtiis niya. Winnie talaga ang nagdala ng dalawa pang mapang-akit na babae para pagtripan siya pagkatapos. Hayop lang siya. Mas masama pa sa hayop. She deserve whatever's coming to her. Galit na tinuro ni Talia si Winnie, Stephen, at ang iba pa. Hindi ba't sinabi ninyong lahat na nagnanakaw si Monica? Ikaw ay walang iba kundi isang pack ng mga hayop, nangunguha ng isang buntis na babae. Lahat kayo ay mas mababa kaysa sa Sam. Ngumisi si Stephen. Mahalaga ba kung nagnakaw siya o hindi? Ang pakikitungo ko sa sarili kong mga empleyado ay wala sa iyo. Ito ang aking gusali.
Dito nagtatrabaho si Monica dahil pinapayagan ko ito. I'm practically making her a favor by let her earning here. Paano kung ilang beses siyang bugbugin ng mga tao ko? Direktor ng HR, tanggalin mo agad si Monica. Ang isang tulad niya, na nagdudulot lamang ng kaguluhan sa aking kumpanya, ay hindi maaaring manatili. Narito ang T. Isang babaeng HR director, iginagalaw ang kanyang sapat na balakang na parang ahas, si Stephen. Ako na agad ang bahala. Hindi natin kayang panatilihin ang mga manggugulo tulad niya. At saka, may isang buwan pang sweldo si Monica na nakabinbin. I've decided na hindi na rin namin siya babayaran. Kahit umiyak si Monica sa lupa para magmakaawa sa akin, wala siyang makikita kahit isang sentimo. Sinampal ni Stephen ang puwete niya. Great! Kung magtatrabaho ka para sa akin, ganito ang tapos total power. Pagkatapos ay lumingon siya kay Marshall, nagkibit-balikat ng mapanukso. Ano sa palagay mo? Tingnan mo ito ngayon. Ang mundo ay hindi naglalaro ng anumang mga patakaran. Kung gusto kong tanggalin si Monica, kaya kong gawin on the spot. Kung gusto kong sirain ang kanyang kabuhayan, maaari ko itong durugan kahit kailan ko gusto. I'm that awesome. Ha ha ha. This is just who I am. Ito ang kapangyarihan ko. Gustong-gusto mong mag-post ng mga bagay-bagay online, tama ba? Isang tawag mula sa akin, at mabubur ko ang lahat sa internet. Ha ha ha. Sa bukas, ang buong kwento ay ibabalik. Malalaman ng lahat na nagnakaw si Monica sa gusaling ito, nagtangkang tumakas, at nanligaw pa sa boyfriend ng kasamahan, na ginagampanan ng mistress, na bugbugin lang sa huli. Hahaha, mahuhulaan mo ba kung ano ang mangyayari kay Monica? Iiho siya ng buong internet. Sa tingin mo napakalakas mo. Gusto mong malaman ng lahat ang katotohanan, tama ba? Ito ang F***ing katotohanan. Hindi mahalaga kung gaano katibay ang iyong ebidensya, o kung gaano mo ginugulo ang mga netizens. I'll flip it all around in the most spectacular way. Ha ha ha. Kayong mga tanga, mga kawawang hanggal, ang paglalaro sa inyo ay parang paglalaro sa isang grupo ng mga paypong aso. Gusto mong malaman kung bakit nagagawa kong baluktutin ang katotohanan at malito ang lahat. Sasabihin ko sa inyo para maintindihan niyo mga tanga. Dahil ito ay isang mundo kung saan ang malakas lamang ang iginagalang. Ang kapangyarihan ay ang lahat. Mayroon akong pera, koneksyon, at suporta. Ginagawa ko ang lahat ng gusto ko. Pinipilipit ko ang katotohanan sa tuwing gusto ko ito. Sinisira ko ang sinuman sa tuwing pipiliin ko. Ano bang meron ka? Sa tingin mo, may karapatan ka sa pagsusuot ng magandang suit. Sa tingin mo, ang pagkakaroon ng magarbong titulo ay nagbibigay sa iyo ng karapatang mang-aral ng hustisya. Dim it. Lahat ng usapan tungkol sa hustisya ay paraan lang para lokohin kayong mga tanga. Nakikipag-usap sa akin tungkol sa katarungan, patas, at katotohanan. Nananaginip ka pa rin. Madalas kong marinig ang katawa-tawang linyang yan, justice is never absent, delayed lang. Ha ha ha. May ideya ka ba kung gaano kalungkot ang taong nagsabi niyan? Nakakatawa talaga. Tulad ninyong lahat ngayon, ang pag-alam sa katotohanan ay walang pagbabago. Ang magagawa mo lang ay umupo at tanggapin ito. Biglang bumagsak ang Springbrook Mall sa nakakabinging katahimikan. Sa kabila ng mga salita ni Stephen na lubos na walang kahihiyan, sila ang masakit na katotohanan. Ang karamihan ay binubuo ng mga ordinaryong tao, ay nadama ang kirot ng mga malupit na katotohanang ito sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ano ang silbi ng delayed instice? Pinunasan ni Marshall ang kanyang mga kamay gamit ang basang napkin, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Buti naman, binigyan mo lang ako ng tamang dahilan para patayin ka. Kung hindi hustisya ang naantalang hustisya, sisiguraduhin kong nasa tamang oras ang hustisya. Sa isang mabilis na paggalaw, sinipa ni Marshall si Stephen sa binti. Isang matalim at basag na tunog ang umalangaw-ngaw sa tahimik na mall. Arg! Napasigaw si Stephen sa sobrang sakit, naputol ang kaliwang paa niya sa dalawa dahil sa suntok ni Marshall. Namilipit siya sa sakit sa lupa, sumisigaw sa pamamagitan ng mga ngiping nagngangalit, nabalian mo ang aking binti.
Isinusumpa kong papatayin ko ang iyong buong pamilya. Matapos ang maikling sandali ng pagkabigla, nanginginig na itinuro ni Winnie si Marshall. How dare you break Mr. York's leg? Pinunasan ni Marshall ang kanyang mga kamay ng walang pag-aalinlangan. Isn't that your logic? Marami ka lang nagsasabi kung paano ang mundong ito ay tungkol sa lakas, kung gaano kahalaga ang kapangyarihan, at ang naantala na hustisya ay hindi hustisya. Lakas. The strong rule. You dare talk about that in front of me. Tumayo ka na parang naninira at makipag-usap sa akin tungkol sa lakas, kasanayan, at kung gaano kalakas ang panuntunan. Ang tinatawag mo bang lakas at husay para lang mang-api sa mga babae at mahihina? Sigaw ni Stephen sa galit. If you have the guts, just wait until my father gets here. Papatayin ka niya. Di man ito. Isa na lang langgam ang tatay mo. Sinipa ni Marshall ang kabilang hita ni Stephen ng buong lakas. Crack! Umalangaw-ngaw sa buong mall ang matalim at nakakalamig na tunog ng pagkabasag ng buto. Ang malawak na espasyo ay agad na naging kasing lamig at parang impyerno. Sa sobrang takot ni Winnie at ng iba pa, bumagsak sila sa sahig. Nakatitig kay Marshall, na tila walang awa na parang demonyo, agad na binasa ni Winnie ang sarili. Ito ang unang pagkakataon sa kanilang buhay na nasaksihan nila ang isang taong walang awa. Arg! Tawagan mo ang tatay ko. Si Stephen, na biglang napagtanto ang kalubhaan ng sitwasyon, ay nagpakawala ng isang nakakatakot na hiyaw na nagpalamig sa lahat. Nanginginig na kinuha ng babaeng secretary ang phone niya. Dad! Hindi, Mr. York, pakibilisan. Si Mr. Stephen ay binubugbog hanggang sa mamatay. Sa sumunod na sandali, 12-dosenang mabangis na magnanakaw na armado ng mga punyal ang sumugod mula sa pintuan ng pamimili. Mall. Pinahihit ni Cohen ang kanyang mataba na katawan at sumugod kay Marshall. Stephen, sino? Ito sa iyo. Papatayin ko sila. Kasunod ng nakatutok na daliri ni Winnie, damapo ang mga mata ni Cohen kay Marshall. Natigilan siya saglit, nanginginig ang mga paa niya nang hindi sinasadya. Ikaw, bakit mo binugbog ang anak ko? Kabanata 543. Kung may problema ka, panatilihin ang iyong sarili. Inihagis ni Marshall sa likod niya ang basang panasan. Kailangan ko ba talaga ng dahilan para bugbugin ang mahinang ito? Agad namang natigilan si Cohen. You're a high-rank sir. Are you seriously going to act this unreasonable? Siyempre, I make the most, Senador Sel, ngisi ni Marshall. Sinabi lang sa akin ng iyong anak na ito ay isang mundo kung saan iginagalang ang mga malalakas, at kung mayroon kang kapangyarihan, magagawa mo ang anumang gusto mo. Palaging itinuturing ni TV ang aking sarili ang pinakamataas na pinuno ng mundo. Ang iyong anak, at maging ikaw, ay walang iba kundi basura sa aking paningin. So, following his logic, I decided to act on a whim and beat him. Anong problema? May issue. Kung gagawin mo, itago mo ito sa iyong sarili. Just so you know in advance, baka hindi dito magtatapos ang kapalaran ng anak mo. PM naghihintay ng resulta ngayon. Kapag hindi nakarating ang anak ni Monica, hahayaan kong tumakbo ng ligaw ang mga impulses ko ngayon. Ang iyong anak, kasama ang 3 halimaw na iyon, lahat ay nararapat na mamatay. Napabalikwas si Cohen, halatang kinakalampag. How can you be so lawless? Hindi ka ba natatakot na galitin ang Northlawn residents? Ngumisi si Marshall. Iyon ang iyong alalahanin, hindi sa akin. Kapag ako ay kumikilos sa pamamagitan ng salpok, hindi ko kailanman isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan. Okay, mahusay. Ngumisi si Cohen. Mr. Elliot of the Northlawn residence is on his way here. Ilang minuto na lang andito na siya. Sana ganito ka pa rin ang yabang pagdating niya. Are you threatening me? Mukhang hindi pa kita tinamaan ng husto last time. Sa isang iglap, lumitaw si Marshall sa harap ni Cohen at sinampal ito sa mukha. Lumipad sa ere ang matambok na katawan ni Cohen na parang baboy na itinapon ng malakas na hangin. Nilampasan niya ang ulo ng lahat at bumagsak ng husto sa lupa. Napasinghap ang lahat sa building sa gulat.
How the hell did a body like that fly from a single slap? Mukhang may lakas talaga siya. Kayamanan. Well, strength alone isn't everything. When it comes down to it, it's about background, family ties, and hindi mo ba narinig si Cohen kanina? Nabanggit niya na ang backer nila ay ang North Lore residents. Maaaring makapangyarihan ang binatang ito, ngunit walang paraan na makakalaban niya ang isang higanteng tulad ng Northlorn residents, isa sa mga nangungunang pamilya ni Draconia. Upang itaguyod ang hustisya, kailangan mo ng tunay na kapangyarihan. Kung hindi niya ito ma-back up, mawawala sa kanya ang lahat, at pagkatapos ay ito. Tapos na ang laro. Napahiga si Cohen sa lupa saglit na unti-unting bumabalik sa kanyang katinuan. Itinuro niya ang 12-dosenang mga tulisan na kasama niya at umungal, tagayin mo siya. Sa isang iglap, nagkalat ang lahat sa lahat ng direksyon. Kung sinimulan nilang tagterin ang mga tao sa ganitong uri ng momentum, tiyak na maraming tao ang mamamatay. Lahat ay naghanda para sa isang madugong labanan. Ngunit pagkatapos ng mahabang paghihintay, walang iba kundi katahimikan. Ang 12-dosenang mga thug na armado ng mga punyal ay nakatayong naninigas sa kinalalagyan, hindi ng ahas na sumulong. Dahil nasaksihan nila ang dalawang bodyguard na pinatay on the spot sa private club. Ang lalaking nakatayo sa harapan nila ay isang opisyal ng militar. Isang opisyal ng militar na nakagawa ng karahasan hindi siya nahahawakan. Isa itong unspoken rule. Wala sa kanila ang nang-ahas na hamanin siya. Si Cohen ay mukhang nalilito, at tinitigan ang mga bodyguard na nagyelo sa pwesto, hindi sigurado kung ano ang nangyayari. Lahat ito ay mga desperado. Sa kanila, marami ang mga seryosong kriminal na nakagawa ng homicide. Kaya bakit bigla silang umatras ngayon? Mga B, start kayo. Binabayaran kita upang lumaban, at ngayon, kapag ito ay binibilang, walang sinuman sa inyo ang may lakas ng loob na umakyat. Tagayin mo siya. Babalikan tayo ni Mr. Elliot. Malamig na tugon ng isa sa mga assassin. Mr. York, tapos na kami sa iyo. Sa isang iglap, ang mga assassin ay nagkalat na parang mabangis na hayop na mabilis na tumakas sa gusali. Si Cohen ay hindi makapaniwala. Sa sobrang gulat niya, biglang napatitig ang mga mata niya kina Zane at Catherine sa crowd. Mabilis siyang gumapang kay Zane. Mr. Zane, Ms. McKay, lahat tayo ay iginagalang na mga tao sa Brighton. How can we allow this trash to humiliate the Yorks like this? Inatake pa niya si Mr. Hendricks kanina. Ito ay isang direktang hamon sa amin. Mr. Zane, bilang tagapagmana ng Wisteria Residence at ang pinakamakapangyarihang tagapagmana ni Brighton, hindi ka pwedeng tumayo na lang at hayaan siyang tretuhin kaming mga Brighton ng walang respeto. Kailangan mong tumayo para sa amin. Noon lamang napansin ng karamihan ang isang mas kilalang figure na nakatayo sa gitna nila Zane McKay, ang tagapagmana ng Wisteria Residence, kasama si Catherine McKay. Bagamat walang nakakita ng personal sa dalawang tagapagmana ng Wisteria Residence, kumalat na ang reputasyon ni Zane sa buong bansa. Sa loob lamang ng ilang taon mula nang siya ay sumikat, siya ay naging malawak na kinikilala. Ang mga pinuno ng Brighton ay nag-refer sa kanya at kay Elliot mula sa Northlorn Residence bilang bahagi ng bagong henerasyon ng mapagmataas, mahuhusay, at pinakapangako na tagapagmana ng Brighton. Siya rin ang Prince Charming sa puso ng mga dalaga, at idolo ng mga binata. Ngayon, na nakatayo sa harapan nila ang totoong Zane, nagdulot ito ng agarang kaguluhan. Sobrang gwapo. Mr. Zane, para kang Brad Pitt ni Draconia. Hindi ako makapaniwala na nakikita ko ng personal si Mr. Zane. Excited na ako. Kailangan kong magpakuha ng litrato kasama siya at hingin ang kanyang autograph mamaya. Maya-maya, tumahimik ang hall. Napabuntong hininga ang lahat, naghihintay kung paano tutugon ang pinakamakapangyarihang tagapagmana ni Brighton. Isang gentleman na tango si Zane. Ang walang kahirap-hirap na alindog ni Zane ay agad na nagpagulong-gulong sa ilang mga babae. Napuno ng hangin ang kanilang mga hiyawan. May mga nawalan pa ng malay, bumubula ang bibig at hindi napigil ang kumikibot. Hay nako, nakakatakot naman. Para siyang baliw.
Walang magawang umiling si Zane at sinenyasan ang lahat na tumahimik. Hello, Mr. York. You have a point, sabi ni Zane sa kalmadong nakapapawing pagod na boses. Ang kanyang malumanay na mga salita ay umakay sa lahat na magtaka kung susuportahan ba niya si Cohen. Bulalas ni Cohen, puno ng pananabik. Mr. Zane, narinig ko na ang iyong dakilang pangalan sa buong Brighton. Ang aking posisyon ay palaging mapagpakumbaba, at hindi ako nagkaroon ng pribilehiyong bisitahin ka. Ngunit ngayon, upang magkaroon ng suporta, ang mga York ay magpapasalamat magpakailanman. Iyong marahang iwinagayway ni Zane ang kanyang kamay. Mr. York, mali ang pagkakaintindi mo. Ako ay tumutuon lamang sa mga usapin ng militar. Tungkol sa mga makamundong gawaing ito, hindi ko kailanman sinasangkot ang aking sarili o nag-aalok ng mga opinyon. Ang mga bagay na ito ay pinakamahusay na ipaubaya sa pulisya. Anumang sasabihin ko ay maaaring patnubayan ang takbo ng sitwasyong ito. Paumanhin, Mr. York. Natigilan si Cohen, nagulat sa sagot ni Zane. Malinaw na hudyat ng ugali ni Zane na balak niyang umiwas dito. Gayunpaman, sa katayuan ng mga McKay, ang isang tulad ni Cohen ay walang posisyon na humatol. Namula ang mukha ni Cohen, at pinilit niyang tumawa. Okay, pasensya na sa abala. Maya-maya lang, nagkaroon ng commotion sa labas ng building. Si Elliot at ang kanyang grupo ay nagmamadaling pumasok, na mukhang naguguluhan. Lumiwanag ang mukha ni Cohen sa kaluwagan. Mr. Elliot, nandito ka na. Kailangan mo kaming tulungan. Pinahiya kami dito. Hindi lang binugbog ng bastos na yun si Mr. Hendricks, sinira niya ang private club ko, napilayan din niya ang anak kong si Stephen. Mr. Elliot, sinampal niya sa mukha ang Northlawn residence. Kabanata 544 na Elliot Chandler ng Northlawn residence. Ang mga tao sa Springbrook Mall ay natigilan sa revelasyon ni Cohen. Sa Northlawn residence bilang kanilang suporta. Walang kap-aras ang kapangyarihan ng Springbrook Group. Hindi nagtagal ay nalipat ang kanilang atensyon kay Elliot Chandler, ang tagapagmana ng Northlawn residence, na ang reputasyon ay kalaban ni Zane. Naglalakad siya papunta sa lobby ng mall, kasama ang isang grupo ng mga taga-sunod. Si Elliot ay hindi katulad ni Zane. Si Zane ay kilala sa kanyang pinong kagandahan at pambihirang talento. Sa kabaligtaran, si Elliot ay sikat sa kanyang walang kapantay na kasanayan sa militar at kahangahangang mga tagumpay sa militar. Sa pagpasok ni Elliot, ang sitwasyon dito ay tiyak na magbabago. Marami ang nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa para kay Marshall. Sa kabila ng maraming sumusuporta kay Marshall matapos mapanood ang video, nananatili ang malupit na katotohanan na ang lakas ay ang tanging tunay na sukatan ng kapangyarihan. Ang mundong ito ay hindi pinapabor ng brute force lamang. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng lakas? Ang lakas ay isang kombinasyon ng mga mapagkukunang pinansyal, background ng pamilya, at mga koneksyon. Kung kusa kang kumilos, nang may malupit na puwersa, maaari mong saktan ang iyong sarili. Malamang tapos na ngayon ang lalaking si Marshall. Anong nangyayari ngayon? Ang daming malalaking pangalan na lumalabas. Nandito na ang mga tagapagmana ng Northlawn residence at Wisteria residence. Mukhang may show tayo. Hoy, tumingin ka dyan. Yung babaeng naglalakad sa likod nila. Wow! Si Michelle Kendall pala. Ang panganay na anak ng mga Kendall, ang top family ni Brighton. Nakita ko na siya sa cover ng isang fashion magazine. Mas stunning pa siya sa personal. Napansin niyo ba? Lahat ng nandito ngayon ay galing sa high society ni Brighton. Kung ang lahat ng mga taong ito ay pumanig kay Cohen, ang lalaking iyon na si Marshall ay nasa malaking problema. Sa gitna ng dagat ng mga nakakainggit na titig, nilampasan ni Michelle si Cohen at nilapitan si Marshall. Tiningnan niya ito ng malamig at sinabing, Marshall, ginagawa ko lang ito para sa kapakanan ni Talia. Ito na ang huling babala mo. Kulang ka sa karanasan sa mataas na lipunan, kaya bibigyan ka namin ng pass this time. Malayo na ang narating mo upang maabot ang iyong posisyon, ngunit kailangan mong matutunan kung paano makisali sa mga taong tulad namin. Intindihin mo ito.
Kung gusto mong magukit ng isang lugar para sa iyong sarili sa ating mundo, kakailanganin mo ang aming pag-hack. Marami kang pagkakamali ngayon, pero kung hihingi ka ng tawad, baka maawa ka. Narito ang aking pinsan, at naroon din si Mr. Zane mula sa Wisteria Residence. Kung hindi ka magpakita ng taos-pusong paghingi ng tawad at pagpapasakop ngayon, walang paraan na aalis ka rito nang hindi nasaktan. Mag-sorry ka lang, at tutulungan kitang humingi ng awa sa harap ng aking pinsan at ni Zane. Pag-isipan mong mabuti bago ka kumilos. Pagkatapos, lumingon si Michelle at kumandat na parang ibon sa gilid ni Zane. She playfully pouted, Zane. Pinipigilan ni Zane ang kanyang karaniwang maginoo, mainit na ngiti. Hello, Michelle. Narinig ko na lahat. Kahanga-hanga ka. Bulalas ni Michelle, tuwang-tuwa na iniugnay ang braso niya kay Zane. Zane. Nabalitaan ko na kagabi ay nag-iisang pinabagsak mo ang isa sa mga nangungunang manlalaban mula sa Dark List. Pinatay mo sila sa isang welga. Ikaw ay hindi ka panipaniwala. Alam mo ba ang iyong mga kabayanihan ay pinag-uusapan saan man sa ating lupon? I really regret not being there to witness your legendary feat in person. Ang malawak na lobby ng Springbrook Mall ay tumahimik sa isang iglap. Agad na nabaling ang tingin ng lahat kay Zane, ang tagapagmana ng Wisteria Residence. Kumakalat ngayon ang mga alingaw-ngaw tungkol sa mga kaganapan sa Dragon Ridge Valley, at tila totoo ang mga ito. At ito pala ay gawa ni Zane. Napakabatang bayani, tunay na walang kap-oras at karismatiko. Ang mga batang babae na dati ay nag-collapse, nanginginig at nanginginig sa sahig, ay nagsimulang gumaling. Ngunit nang marinig ang balitang ito, isa-isa silang nawala ng malay, ang kanilang mga paa ay nanginginig ng hindi mapigilan habang sila ay bumagsak sa lupa. Og, acting just like those crazy foreign dogs. Saglit na natigilan si Zane sa komento ngunit mabilis na nabawi ang kanyang katinuan, sumili ang isang mahinahong ngiti habang tumatango. Wala lang talaga. Si Michelle, na pinagmamasdan si Zane ng may paghanga, ay hindi maiwasang titigan siya ng mabituan na mga mata. Zane, masyado kang mahinhin. A feat like that is truly one of a kind. Bahagyang ngumiti si Zane. Michelle, wag na natin pag-usapan yan ngayon. Alam mo namang hindi ako nagyayabang. Mamam, I know, sabi ni Michelle na may mapaglarong pout, puno ng paghanga ang mga mata. Ang mga tao sa lobby ay pinapanood ang nakamamanghang mag-asawa, na puno ng inggit. Ang isa ay ang panganay na anak na babae ng Kendalls, ang pinaka-prominenteng pamilya ni Brighton, ang isa ay tagapagmana ng Wisteria Residence. Napakaganda ng pares, sila ang kinaiinggitan ng lahat sa paligid. Gayunpaman, bahagyang kumunat ang noo ni Catherine na nakatayo sa tabi niya at sinulyapan si Zane. Nakaramdam siya ng matinding disgusto sa malabong pag-amin ni Zane na pumatay sa isang powerhouse ng Dark List. Gayunpaman, sa napakaraming tao sa paligid, pinili niyang huwag siyang tawagin tungkol dito. Sandaling natigilan si Elliot sa sinabi ni Michelle, saka ngumisi. Walang ganoong kakayahan si Zane. Nandito na ang tunay na powerhouse. Hindi niya kayang mag-aksaya ng oras at mabilis na tinungo si Marshall, hinayla ang nakababatang kapatid. Natisod si Cohen sa likod ni Elliot, desperadong tumatawag, Sir, kailangan mo akong tulungan dito. That Marshall, Elliot pushed him aside with a sharp, umalis ka na. Ang madiin niyang utos ay agad na nakatawag ng atensyon ng mga nanunood. Natahimik ang lahat, pinagmamasdan ang malamig na kilos ni Elliot, lahat ay nagtataka kung paano niya balak na harapin si Marshall. Si Elliot, ang tagapagmana ng Northlorne Residence, ay kasing kilabot ni Zane. Minsan na siyang nagtamo ng malaking karangalan sa militar. Si Zane lang ang may lakas na ibagsak ang isa sa nangungunang apat na manlalaban sa Dark List. Si Elliot, masyadong, ay walang alinlangan na isang mabigat na bayani na may pambihirang mga kasanayan. Naglakas loob si Marshall na hamunin sila, at tiyak na magiging brutal ang kanyang katapusan. Mr. Elliot, binali ng B***** na ito ang magkabilang binti ko. Sumigaw si Stephen sa paghihirap habang papalapit si Elliot, desperado ang boses nito. Kailangan mo siyang bayaran.
Hindi siya tinitigan ni Elliot habang nagmarcha pasulong, hila-hila si Hendrix patungo kay Marshall. Napabuntong hininga ang karamihan, naghihintay kay Elliot na maghatid ng malakas na hampas kay Marshall. Then, out of the blue, nangyari ang hindi inaasahan. Si Elliot, isang napakataas na figure ng kanyang henerasyon at ang pagmamalaki ng Northlorn, nakilala sa kanyang kapangyarihan at kay-abangan. Iniyuko niya ang kanyang ulo sa harap ni Marshall, na pinipilit ang kanyang kapatid na gawin din ito. Hanord Lord, ang aking kapatid ay nagkasala sa iyo. Patawarin mo kami. Jew. Natigilan si Hendrix, nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Anong ginagawa mo? Hindi tayo pwedeng humingi ng tawad sa kanya. Isang malakas na sampal ang umalangaw-ngaw. Hinamplas ni Elliot si Hendrix ng malakas sa ulo, mahina at malamig ang boses, shut up. Nabalot ng nakakatakot na katahimikan ang buong gusali. Natigilan si Zane. Hindi niya inaasahan ito. Si Elliot, ang ipinagmamalaking tagapagmana ng Northyre Residence, ay humingi ng tawad kay Marshall at humingi ng awa. Hindi alam ni Michelle ang nangyayari. Iniwas niya ang tingin sa mukha at lokot ni Zane sa direksyon ni Bobon kasunod ang gulat na mga mata nito. Nagulat siya agad. Anong ginagawa mo? How could you apologize, Rome? Kabanata 545 kapag nabigo ang pag-ibig. Natahimik ang lobby ng Springbrook Mall. Bukod sa gulat na tingin ng mga tao, tanging tunog ng mabibigat na paghinga lang ang maririnig. Matapos ang ilang sandali ng pagkabigla, mabilis na tumakbo si Michelle kay Elliot at hinawakan ang braso nito. Wake up! Paano kung ang ranggo niya ay isang hakbang na mas mataas kaysa sa iyo? Bakit ka humihingi ng tawad sa kanya? Nakakahiya. Wala siyang background, walang koneksyon, isa lang siyang sanglaan na pinadala dito ng mga superior niya para punan ang isang pwesto. Itaas mo ang iyong ulo. Umalis ka sa daan ko. Putol ni Elliot, itinulak si Michelle. Michelle, narinig ko na lahat ang nangyari sa Springbrook Private Club ngayon. Bawat galaw ni Hendrix doon, ay dahil sayo. Nakakaawa ito. Nakaka-stir up ng drama na ganyan. Tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Pagbalik ko, sasabihin ko kay Lolo ang lahat. Kung gusto ng mga Kendall na manatili sa Brighton, mas mabuting manahimik ka na lang mula ngayon. Ano bang nangyari sa iyo ngayon? Nagpumilit si Michelle, tumangging umatras. Kahit gaano kalupit ang mga pamamaraan ni Marshall, outsider pa rin siya. Kung ang mga pangunahing pamilya sa Brighton ay nagsanib puwersa, maaari naming durugan siya ng halos walang pagsisikap. Kahit si Zane nandito ngayon. Pwede nating patayin si Marshall ng sabay. Alam mo, gaya ng ginawa ko kahapon, nag-iisang humarap si Zane sa maraming nangungunang manlalaban mula sa Dark List sa Dragon Ridge Valley. Sa kanyang husay, hindi magkakaroon ng pagkakataon ng 10 Marshall laban sa kanya. Napatango ang buong karamihan sa sinabi ni Michelle. Sa isang tulad ni Zane dito, walang pagkakataon si Marshall. From his background to his skills, Marshall can't compare to Zane. What makes him think he can act so brazenly? Nang walang babala, sinampal ni Elliot si Michelle sa mukha. Michelle, nabubuhay ka ba sa isang pantasya? Sinong mata mo ang nakakita kay Zane na pumatay ng mga nangungunang manlalaban sa Dark List sa Dragon Ridge Valley kagabi? Sa kanyang tinatawag na lakas, patay na siya bago pa man lang tumuntong doon. Hinawakan ni Michelle ang nanunuot niyang pisngi. Elio, how dare you talk about Zane like that? Napailing si Elliot sa pagkadismaya. Magwala ka. Tapos na akong makipagtalo sa isang tanga na katulad mo. Sino ang tinatawag mong tanga? Napuno ng luha ang mga mata ni Michelle. Sasabihin ko kay Lolo na tinutulungan mo itong tagalabas na ay bully ako. Alam ko kung bakit mo ito ginagawa. Nagseselos ka lang kay Zane. Si Zane ang pumatay sa mga elite ng Dark List na yan, pero nahihiya kang umamin. Hindi kita kayang respetuhin dyan. Napangisi si Talia. Michelle, ipagpatuloy mo ang tungkol sa kung paano pinatay ng iyong mahal na Zane ang mga elite ng Dark List sa Dragon Ridge Valley kahapon. Bakit hindi mo siya tanungin sa sarili mo? Naglakas loob ba siyang sabihin sa iyo kung sino talaga ang pinatay niya doon? Si Prometheus ba? O si Prince Philip? Ano? Ano bang sinasabi mo?
Nasa bingit ng pagbagsak si Michelle. Hindi niya akalain na pareho ang sasabihin ni Natalia at Elliot. Umikot siya at nagtanong, Zane, sabihin mo sa kanila kung ano ang ginawa mo sa Dragon Ridge Valley kagabi. Ngumisi si Talia. Zane, ang lakas ng loob mo bang umamin na nasa Dragon Ridge Valley ka kagabi? Ipokrita. Iniiwasan mo ang paksa sa simula pa lang, at hindi ka lang namin inilantad ni Elliot. Michelle, let me set the record straight. Si Mr. Ortega ang pumatay sa mga foreign elite kagabi, hindi si Zane. Sa oras na iyon, sino ang nakakaalam kung saan nagpunta ang mahal mong Zane para manligaw at makipaglaro? Imposible. Matigas na sigaw ni Michelle. Pwede mo ring tanungin si Catherine. Umiling si Talia. Bago pa makapagsalita si Michelle ay nagkibit-balikat na si Zane. Kailan ko ba sinabing nasa Dragon Ridge Valley ako? May iba akong naisip kahapon at hindi ako nakarating. Pero kung umalis ako, hindi ako nahirapan. Itapon ang mga dayuhang basurang iyon. Tumawa si Talia. Anong kargada ng pagkukunwari? Magalang nang umiti si Zane. Talia, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Kapag nabigo ang pag-ibig, madalas itong nauuwi sa sama ng loob. Pero sorry, hindi lang ikaw ang tipo ko. Ikaw. Kinagat ni Talia ang kanyang mga ngipin. Hindi ka lang ipokrito, kasuklam-suklam ka. Inosenteng nagkibit-balikat si Zane, walang sinabi. Naiwan namang naguguluhan si Michelle. Kaya si Marshall ang nagpabagsak sa mga elite ng Dark List, hindi ang Zane ko. How is that even possible? Are you all joking? Marshall's skills cannot match my Zane's. Enough, galit na sigaw ni Elliot. Puntahan mo si Zane mo at makinig ka sa engkanto niyang pamilya ko ngayon. Mga kwento. Nagdulot ka ng gulo. Lumingon si Elliot kay Marshall, nakatingin sa kanya. Mr. Ortega, nakita ko ang video na pinost ni Talia kanina. Ang ginawa ng tatlong masasamang babae na iyon ay higit sa kasuklam-suklam, something that even the gods would condemn. Mr. Ortega, paano tayo dapat magpatuloy? Just say the word, at kikilos agad ako. Hindi na kailangan. Iiling-iling na sabi ni Marshall habang tinuturo si Winnie. Haharapin ko ito ng personal. Kapag hindi nakarating ang anak ni Monica, mamamatay silang lahat. Sa pag-aayos ng mga salita ni Marshall, ang dating mataong lobby ng mall ay bumagsak sa isang nakakatakot na katahimikan, kasing tahimik at tahimik na parang sementeryo. Hindi na pinanghawakan ni Winnie at ng dalawa pang babae ang dating kay abangan. Sa ilalim ng malamig at nakamamatay na tingin ni Marshall, nakaramdam sila ng matinding takot. Mr. York, pakiusap, kailangan mong tumayo para sa amin. Ako ang girlfriend ni Stephen. Nag-alab sa galit ang mga mata ni Cohen. Nais niyang putulin ang tatlong babaeng ito sa isang kutsilyo. Kung hindi dahil sa tatlong babaeng ito, hinding-hindi sila masusumpungan sa ganitong kapahamakan. Maya-maya lang, umalangaw-ngaw ang tunog ng magkasabay na yabag sa harap ng Springbrook Mall. Isang koronel mula sa Brookhaven Defense Forces Harmonfield Garrison, na sinamahan ng dalawang security platoon mula sa command staff, ang pumasok sa mall. Pagdating sa loob, ang dalawang platoon ay agad na naglagay ng isang security perimeter, na nagtutulak sa mga nanunood pabalik sa mga panlabas na gilid ng gusali. Ang dalawang hanay ng mga sundalo ay bumuo ng isang linya, na humaharang sa mga nanunood mula sa likuran. Nakita ni Cohen na ang namumuno sa grupo ay si Lyor, at sa kanyang mga mata, muling sumikat ang pag-asa. Sabi ni Marshall, kung mamiscarried si Monica, dapat mamatay din ang anak niyang si Stephen. Ngayon, napakahalaga na makahanap ng isang makapangyarihang tao na maaaring magsalita para sa kanya. Ang taong papalapit ay walang iba kundi si Colonel Lyor Yoder, ang pinuno ng mga gwardya para sa garrison ng depensa ng Harmonfield. Si Lyor, isang junior officer sa ilalim ng command ng North Lorne Residence, ay isang taong kilala ni Cohen. Nagmamadali siyang lumapit kay Lyor at sinabing, Colonel Yoder, umaasa akong matutulungan mo ako sa sitwasyong ito. Wala akong ideya na mauuwi sa away. Ilan lamang iyon sa mga personal na aksyon ng ilang empleyado sa department store. Colonel Yoder, para sa aking kapakanan,
Pakisabi kay General Ortega na handa akong gamitin ang mga mapagkukunan ng pamilya York upang malutas ang isyung ito. Magkano ang kompensasyon na kailangan ni Monica? Sa sandaling sabihin niya sa akin, ililipat ko ang pera ng direkta sa kanyang account.